na nagagamit lagi yung tubig, maya-maya'y bukas, tapon, dahil nagagamit, may paggalaw, yung tubig, may paggalaw. Anong amoy ng tubig? Laging sariwa ang amoy. Ganon din po ang ating buhay. Kapag ang ating buhay, yung mga ipinagkakatiwala ng Diyos sa atin, ay hindi gumagalaw, hindi nag-move sa dapat niyang kagalawan, ika nga, function, yan ho ay nagiging mabaho. Binigyan ka ng Diyos ng buhay. Tapos yung buhay na binigay niya, puro sarili lang ang ating inaatupag at hindi nagagamit para sa iba. Mabaho na buhay ang nangyayari dyan. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng oras. Na yung oras na yan ay dapat hindi natin nilulustay sa mga bagay na wala namang katorya-torya. Babad sa TV, babad sa panonood ng mga noontime shows, pag-i-internet na wala namang katorya-torya, paglalaro ng computer game na halos yung mga dapat na oras na ginagamit natin sa ating tahanan, pagtulong sa tahanan, pagganap ng ministeryo ay hindi nagagawa, ang oras na yan ay nagiging mabaho. Yun po ang ibig sabihin ng tapat na katiwala, mga kapatid. Minsan napakalawak natin manalangin, Panginoon, sana po ako maging tapat na katiwala ninyo, pero pagdating na sa, paano ko ba ito i-apply? Nanguhula na lang tayo. Pero ito po yung layunin ng paksang ito. Pag sinabing tapat na katiwala tayo, yung ipinagkatiwala ng Diyos sa atin ay gumagalaw. Mayroong pagbabago ng estado. Hindi na nanatiling ganyan lang. At sabi nga dito, humayo, went and traded his talents. Ipinangalakal niya talaga yung ibinigay ng Diyos. Ganon din yung buhay natin, mga kapatid. At anumang mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa atin, sana ito po'y hindi lang nasa kamay natin. Sana ito'y gumagalaw. Sana ito'y ating ipinangangalakal para sa ating Panginoon. Opo. Diyan ho nangyayari yung tinatawag na wasted life. Kapag hindi nangyari yung tinatawag na paggalaw na yan ng ipinagkatiwala ng Diyos. Binigyan ka ng Diyos ng pera, pagulungin mo yan. Oo. Ano ibig sabihin ng pagulungin mo? Pagulungin mo. Patakbuhin mo. Huwag mong i-imbak sa iyong bangko laang. Magaman may bahaging dapat kang i-imbak kung meron kang pinag-iipunan. Pero kung may nakikita kang pangangailangan mo, pangangailangan ng iyong mahal sa buhay na pwede mong gamitin ang iyong salapi, pangangailangan ng gawain na pwede mong gamitin ang iyong salapi, pagulungin mo yan. Kasi tingnan nyo po, huwag mong hintayin na yan ay humuho. Paano huho? Madali lang magpahuho ng pera. Naalala ko yung tinelevise na nanalo daw ng 70 million baga sa sweepstakes yata nung panahong una. Na kapag may dumadating daw sa kanya nahingi ng balatoy 1,000 ng 1,000 daw ang bigay. Abay, ngayon in-interview pulubi na uli. Siguro, kalahati nun, naitaya uli niya sa sweepstakes. Gayon naman yan Pag nanalo ka sa sugal, lalo kang magiging gahaman sa sugal Ganun yan Para yung akin tiyo. 3 buwan pa lang, nag-Saudi, bumalik agad. One-time millionaire, nanalo na sugal. Pagdating dito, wala na, napako na hanggang ngayon. Napako. Ang kanilang bahay, dumating sa ulbo na laang ng baboy, ang kanilang tirahan dahil sa sugal. Pero mga kapatid, madali lang pahuhuin yan. Nagkasakit ng grabe, huhu ang kwarta dyan. Dumating si magnanakaw, huhu ang kwarta diyan. Sunog, huhu ang kwarta diyan. Sana naman, wag nating hintayin humuhu ng gayon laang. Tayo humayo, ating ipangalakal, gamitin natin wisely ang ating mga tinatangkilik. Ilustrasyon lang yun, pero malawak yan. Maraming bagay kasing ipinagkatiwala ang Diyos sa atin. Yung talino, yung lakas ng katawan,
Sabi nga lagi sa challenge, habang malakas pa, gamitin na natin yan sa Panginoon. Oo, pagulungin natin yan para sa gawain ng Panginoon. Yes, gamitin din natin sa trabaho at yan naman nga ginagamit natin. Pero trabaho na lang yung na lang mga kumpanyang yan ang makikinabang ng lakas natin. Aabutin yung 30 taon na serbisyo tayo, pagkatapos ng 30 years, tayo yung mga matatanda na at wala na tayong lakas. Sino nakinabang? Ay yung ating mga kumpanya. Ay kanino gang kumpanya yan? Di kayo sa Diyos galing yan. Pinagkatiwala sa iyo ng Diyos yan. Ay bakit ang nangyari yan ang nakinabang at hindi ang Diyos? Andyan po ba kayo? Ay paano ka naman brother? Ito naman kasi napakahaba ng trabaho. Tama naman nga. Ay huwag naman sobra-sobra. Kung hindi naman kailangan mag-overtime, bakit mag-overtime? Kung ang Sabado at Linggo na may pwedeng walang pasok, bakit papasok? Gamitin mo na yan para sa Panginoon. Paano kung ikig-retired na? Brother, ako'y retired na. Anong magagawa mo pa? Awanan. Ijay, dati load. Minsan malakas na ang loob natin. Ako, brother, magpapagamit na sa Diyos. Bakit po? Kasi ako'y retired na. Ay, buti na lang kayo umabot pa sa retirement. Paano kung kayo hindi na umabot sa retirement? Kawawa naman ang Diyos. Hindi na nakinabang sa ipinagkatiwalang buhay sa iyo at sa akin. Oo nga. Yun ang ibig sabihin ng tapat na katiwala, kapatid. Yung merong ka, pagulungin mo yan para sa Panginoon. Hindi ko tinatanong kung magkano meron ka. Hindi ko tinatanong kung anong kakayanang meron ka. Alam kong lahat tayo binigyan niya. Oo, pero ang maganda dyan, kung gusto natin maging tapat na katiwala niya, gamitin natin yan, pagulungin natin yan, huwag nating itambay yan para sa Panginoon. Let's trade those talents that God hath given us. Oo, mga kapatid. At hindi ang tanong dyan ay kung ikay mayaman o mahirap. Hindi ang tanong dyan ay kung ikay maraming alam at kakaunti. Ang tanong diyan ay kung yung kaunting alam mo ay nagagamit mo para sa Kanya. Ang dami mo ngang alam, ang nakikinabang lang ay iba, ang Diyos ay wala. Ay walang kasaysay yan. That is the wrong application and interpretation of trading our talents. Yes, gamitin natin yan sa trabaho. Pero you can do it, ika nga 2-in-1. Anong 2-in-1? Nasa trabaho ka. You are doing your job. Meron kang katrabaho. Iwin mo yun. Iwin mo yun. Kaibiganin mo yun. Akayin mo sa Panginoon. Witnessan mo hanggang sa maakay mo sa Panginoon. Naalala ko nung ako estudyante pa. Hindi pa po ako full-time. Estudyante po ako sa Fiati. Sabi ko, Lord, gusto ko pong makapag-akay ng kaluluwa. Biruin niyo yung katabi kong drug addict, yun ang akin na akay sa Panginoon. Oo, laking ulongga po yun. Drug addict talaga ho yun. Sabi ko, Lord, gamitin niyo po ako dito sa kaklase kong ito. Abay, nawin ho Nawin ho. Gumulong ang buhay kahit ako'y nasa eskwelahan. Kaya ako'y naniniwala, mga kapatid. Hindi po dahilan yon. Brad, hindi ako makapagsulwin. Ako'y busy sa trabaho. O sige, kung talagang hindi ka makapagbigay ng time sa Webes na visitation, diyan ka sa trabaho mo mag-visitation. Witnessan mo yung amo mo. Baka maligtas yan, maging assistant manager ka pa. Ayaw mo nun? Oo. Hindi nyo ba alam na ang mga kumpanya ngayon ay naghahanap ng mga Kristiyanong kanilang trabahante? Bakit? Yung mga tunay na Kristiyano kasi, ang mapagkakatiwalaan. Oh. Ay hindi, magre-retire ka na't lahat sa iyong trabaho, wala ka man laang nasungkit na kaluluwa Puro masamang espiritu pa na akay. Ay sana na may huwag masayang. Okay. Let's trade. Let's trade. Pagulungin natin. Yung talentong binigay, yung pinagkatiwala ng Diyos sa atin, huwag nating i-stagnant yan. Marunong kang umawit, gamitin mo yan sa Panginoon. May lakas ka, gamitin mo yan sa Panginoon. Huwag natin sayangin. Bata o matanda ay merong ibinigay ang Diyos na maaari nating magawa. Okay? O, tignan po natin ngayon. Pagdating ng verse 19, yumaon po yung binigyan ng 5, yumaon yung binigyan ng 2, pero yung sa verse 18, yung isa,
itinago. Ito na yung ideya na inimbak. Yung ibinigay sa kanya na buhay, yung ibinigay sa kanya na oras, ay kanyang inimbak laang, hindi niya ginamit. Okay. Pero tingnan niyo po sa verse 19. Pagkatapos nga ng mahabang panahon, ay dumating ang Panginoon ng mga aliping yaon at nakipaghusay sa kanila. Alam niyo po, sabi ng Panginoon, tayo daw po'y maging mabuti o tapat na katiwala. Ang esensya ng tapat na katiwala, yung ipinagkatiwala sa atin ay ating pagulungin, pagalawin, gamitin para sa kalwalatian ng Panginoon. Alam nyo, ang sabi po dito, darating ang panahon na ipagsusulit natin ito. Magkakaroon ng tinatawag na accounting. Magkakaroon ng tinatawag na, ano kayong ginagawa sa tao ng inventory? Ayan nga, inventaryo. Naaalamin ang lahat ng mga ipinagkatiwala sa atin, sa harap ng Diyos, iyahayag kung tayo nga po ay naging tapat. Kaya alam niyo mga kapatid, minsan may mga Kristiyanong ang panalangin ay ganere. Panginoon, sana wag muna kayong bumalik. Ang ngayon na laan, tanungin ko kayo gahoy sabik na dumating na ang Panginoon. Yung iba hindi makaimig, marami pa akong utang. Marami pa akong dapat baguhin. Hindi ko pa naaakay yung aking kamag-anak. Sana'y wag pa. Pero alam niyo po, yung mga Kristiyano nung unang panahon, yung mga apostol, talagang yun ang kanilang panalangin. Dumating ka na, Panginoon. Ngayon, parang hindi yata ganun ang panalangin ng mga mananampalataya. Ng ibang mananampalataya, wag mo na Lord, wag mo na Lord, wag mo na Lord, wag mo na Lord. Nag-enjoy pa ako sa mundo Saka na Lord. Parang walang desire, walang parang malalim na, I miss my Lord, I miss my Lord. Hindi ma-miss ang Panginoon. Dahil sa buhay parang okay lang easy, going easy. Easy go lucky, sabi nga. Pero time will come, we will give account. At dito po, magsusulit ho tayo. Magsusulit ho tayo. Kaya po sa ating buhay mga kapatid, katulad na nangyari dito, nagsulit ho, yung nabigyan ng 5 na ipinangalakal, tignan nyo, nagbunga ng panibagong 5. Ibig sabihin po, pag nagtapat pala tayo bilang katiwala ng Diyos, minsan ang kaisipan ng iba'y ganere. Kakaunti na nga ang meron ako, ibibigay ko pa sa Diyos. Yain na, wag na. Ang isip ng iba, pag ginamit nila yon, pinagulong nila yon, nawalan sila. Mali po. Ang prinsipyo ng Diyos, ganere. Pinagkatiwalaan ka niya, naging tapat ka, ginamit mo para sa Kanya, tutubo ka pa. Sabi nga nung pastor na nag-preach din hindi pala nag-preach, si Brother Boji. Napag-aralan niya, na ang sikreto pala ay gayon. Akala niya, pag ikaw ay nagbigay, ginamit mo yung buhay mo sa Panginoon, yung oras mo sa Panginoon, yung lakas mo sa Panginoon, nawalan ka. Hindi pala ganun. Sa paggamit mo pala ng oras, lakas at anumang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos para sa Kanya, yun ang susi at daan para ang bintana ng Panginoon ay lalo pa tayong dagdagan. Mali palang mentalidad yung pag ginamit mo yan para sa Kanya, nabawasan ka. No. Ikaw pa ang tutubo. Kaya mga kapatid, sana po, pagsikapan natin na tayo maging mabuting at tapat na katiwala. Nandun yung commendation ng Diyos. Enter into the joy of your Lord. Kagalakan ng Diyos na tayo maging tapat. Tayo po'y manalangin po. Tayo manalangin po. Banal na Diyos na nasa langit, Panginoon, tunay po o Diyos, na kami po ay pinagkatiwalaan mo na. Kami po ay binigyan mo na. Wala